Inihandog ng Department of Agriculture 12 ang programang maghahatid ng makabagong teknolohiya at napapanong impormasyon sa sektor ng agrikultura. Makinig na at matuto sa School on the Air. School on the Air. Isang masaganang agrikultura at maunlad na ekonomiya mga ka-agri, kayo ay nakatutok ngayon dito sa School on the Air program na hatid sa inyo ng Department of Agriculture, Regional Field Office 12 sa pangunguna po yan ni OIC Regional Executive Director Dr. Jan Pascual. Sa ating ika-4 na episode dito sa ating School on the Air program on Rubber Production and Management, makakasama pa rin natin mga ka-agri si Miss Jennifer Abantes Bade, Agricultural Technician, dito po yan sa Makilala, Cotabato. Ma'am Jen, batiin muna natin ulit ang ating mga SOA enrollees na patuloy na nakikinig at nakatutok dito sa ating SOA. Magandang umaga mga SOA enrollees at mga ka-agri. Ayan. Ngayong araw nga mga ka-agri ay tatalakayin natin kung paano nga ba tamang pangalagaan itong tanim na rubber. Ma'am Jen, paano nga ba yung tamang pangangalaga nitong rubber po? So meron po tayong mga klase ng pag-aalaga ng ating tanim ng rubber. So meron tayong tinatawag na weeding o pag-aalis ng damo. Meron din tayong fertilization or pag-aabono at ang tawag nito pruning. Yan. So first po nating tatalakayin yung pag-aalis ng damo. So habang nasa unang 6 na buwan yung ating pananim, so ay dapat po itong nakaabot po ng 1 meter radius po mula sa puno at gawin ito bawat 2 o 3 linggo yung pag-aalis natin ng tanim. So, huwag po tayong gumamit ng mga cutting implements. Kasi, ang paggamit po ng cutting implements, ito ay, tawag nito, nasisira niya ang puno ng ating pananim. So, gamitin lang po natin yung light hoe sa pag-aalis ng damo mula sa gilid ng puno, palabas nito. At pagkatapos po naman, pagkatapos po ng 6 na buwan, hanggang sa pag-unlad po ng tanim, na meron na po siyang 1 meter brown wood, ang pag-aalis po ng damo nito ay gawin ito bawat 2 o 3 linggo. So, yun po yung weeding. Yes po. So, sa mga farmers natin, ma'am, ano po yung practices po nila ngayon? Nag-weeding ba sila or may minsan lang? Gaano ba kadalas po? So, yung usually yung mga farmers po, nagwi-weed din naman sila. Nag-aalis din naman po ng damo. So, mostly yung ginagamit nila or ina-adapt nila yung strip weeding. Apo. So, meron din tayong strip weeding. So, ito po ay dapat gawin kung ang brown bark ay naaabot na po ng 1 meter. So, yun po yung tamang pag-aalis ng damo ng strip weeding po. So, meron din tayong gamit ng spray weeding or mechanical spraying. So, ito naman po, ang spray weeding ay dapat simulan sa haba ang tanim na bumubuo na po siya ng 1 meter brown bark or brown wood. So, ang paggamit naman po ng knapsack sprayer at magandang kalidad na herbicide, ito po yung ang pinakamura at epektibong pamamaraan po sa pag-alis ng damo. Kung ang puno po natin ay nakaabot na po nung sinasabi ko nga po ng 1 meter brown wood. So, yun po yung paggamit ng mechanical or spray weeding. So ngayon, Ma'am Jen, siyempre kailangan ng nutrients po ng ating tanim. So, paano naman po yung fertilization itong tanim na rubber? Yes po, meron po tayong scheduled ng fertilization. So, general recommendations po ito ng immature rubber. So, meron tayong for 1 month, meron tayo ito, for example ito, month ng September, and then meron tayong grams per 3. So, meron tayong urea na 46%, Dofus 30%, so muriate of potash na 60%, at Kieserite na 25%. So, meron tayong iba't ibang recommendations base sa edad po ng ating goma. For 1 month, meron tayong urea. So, yung percentage po ng urea is 16. And then, yung Dofus, 16.2. Muriate of potash, 5. And Kieserite is 5. So, yung total po na maa-apply natin per hill
in grams is 41 grams. Sa unang month parang Yes po. So meron tayo hanggang 4 na taon po na fertilization schedule na recommended by for immature rubber, sir. So for 3 months naman po, so the same, so pareho lang po. So 3 months. So yung makukonsume niya or marireceive niya na recommendations is 41 grams per hill. Yun po. So sa first year naman po, for example dito na nakalagay, meron tayong for the month of July. So yung 1 month natin kanina is September. So for the month of July, tumaas naman po yung percentage ng urea. So yung lahat na fertilizer po, so nagtaas. So meron siyang recommendation or meron siyang total grams applied per hill na 78.8 grams per hill. And then pag September, so tumaas rin siya ng 83.4 grams per hill. And then for the month of November, umabot na po siya ng 88.4 grams per hill. So kung makikita natin dito, Ma'am Jen, sa first year ng after planting. ng Yes planting po, planting. po, parang kailangan niya talaga ng nutrients dito Yes na po. stage po. Yes, sir. So, kailangan talaga yung nutrients po. Kasi nga po, yung mas importante kasi during land preparation at the same time yung planting, iniingatan po natin yung rooting system po ng ating goma. Ayan. Yes po. Kasi siya yung nagbibigay po ng magandang production po ng latex. At the same time, so yung application po natin ng tama at rekomendadong fertilizer, nakatutulong din po yun sa paglalago ng ating goma. Ayan. So, meron tayo dito 2nd year hanggang 4th year. For example, for the month of January hanggang January din sa kasalukuyan. So, meron din siya. So, meron tayong 66.7 and then umabot din hanggang 113 yung ating applied na fertilizer for the 2nd year after planting. And also, for the 3rd planting naman po, for the month of February hanggang December, meron tayong for February 110.8 grams. And then, umabot din ito ng 142 grams per hill for the month of December. So, meron talaga silang kanya-kanyang gramo yung ating puno na marireceive nila. Yun po sa ating 3rd year after planting. Pagkatapos naman po, ito na yung last natin na application. For the 4th year, application ng ating fertilizer. So, for the month of February, tumataas po yung ating pag-a-apply ng rekomendadong abono. For the month of February, meron tayong 118.4 grams. And then, hanggang month of December, nakaabot na po tayo ng 281 grams per hill po na kinakailangan na ma-intake or ma-uptake po ng ating rubber trees. Yes po. So, meron po tayong computation po kung paano nakuha yung mga recommended rate po ng ating tanim. Yes po. For the computation po, so sa total number of hills times the recommended rate. So, for example po, so yung total number of hills natin is meron tayong 3,671 hills. So, meron tayong recommended fertilizer. So, meron tayong urea, meron tayong DOFUS, muriate of potash, and kieserite. So, di ba yung number of hills po natin is 3,671. And then, yung recommended rate per grams po natin for urea is 16. Yung DOFUS naman po is 16.2. Muriate of potash is 5. So, yung kieserite po is 5. So, the total numbers in grams po, so i-multiply po natin ito. Yung total number of hills and then the recommended rate per grams. For urea, we have, so meron tayong 58,736 grams. So, yan po ang kailangan. And then, in kilograms naman po, meron tayong 58.74. For urea lang yun. Yes po, for urea. So, for DOFUS naman po, yung total in grams is we have 59,470.2 grams. In kilos, we have 59.8
47 po. So yung muriate of potash is 18,355 grams yung kailangan po ng isang tanim, and then 18.36 in kilograms. So pareho lang po yung amount ng muriate of potash at saka schizarite po na kinakailangan po ng ating goma. So meron po tayong natuklasan or findings na ang rubber is a nutrient bank. Oo. So during sa immature phase o wala pa sa gulang, so mag-a-apply tayo ng rekomendadong abono para mas mabuti o mataas ang latex yield. So for topping stage naman po, sir, so hindi na po kinakailangan mag-apply ng abono. So yun po yung ating natuklasan na aral tungkol po sa fertilization ng goma. Pero dati po, Ma'am Jen, siguro, napansin siguro nila na gano'n na kahit sa topping, nag-apply pa rin sila ng fertilizer. So, here comes na yung may study na pwede nang hindi na mag-apply. Yes po. So, doon ka talaga magbibigay ng nutrient or abono doon sa premature phase ng ating goma. Okay, Ma'am Jen. So, ngayon naman, bakit mahalaga po, Ma'am Jen, na ipuprune naman natin yung tanim natin? Yes, Sir Jazz. So, mahalaga po na ipupruning po natin yung ating goma. Meron tayong tinatawag na side pruning. So, yung side pruning po ay tinatanggal or kailangan itong tanggalin. So, bakit nga ba tanggalin or i-remove po yung mga branches? Kasi nga po, para magkaroon tayo o gumawa tayo ng malinis na punong kahoy for future topping. So, yun po ang talagang importante. Bakit tayo magsa-side pruning? So, ang mga sanga ay kailangan din alisin. So, para nga po maiwasan ang sakit at syempre, yung wind damage. Yes po, yun talaga. And meron po tayong side pruning, no? Yung sinasabi kong side pruning. Ang paggawa naman po, or paano nga ba mag-side pruning? Or kailan? Pwede natin gawin ang side pruning 0 hanggang 3 buwan. So, weekly, yung ating pag-side pruning para tiyaking malinis ang ating topping panel ng ating punong guma. So, yun po ang side pruning. 0 to 3 months ng pagsa-side pruning. So, madali naman po ang paggawa ng or paano gawin yung side pruning. Kunting pisil lang po yung nung ating, yung mga sanga na hindi pa totally na lumabas yung kanyang kahoy. So, yung pa lang siya, parang bagong tibol, parang ganun. Yes po. So, ang side pruning po ay dapat gawin hanggang 4 na metro ang taas ng goma para tiyaking malinis nga po, sabi ko, ang ibabaw na bahagi ng ating topping panel or ating surface topping panel. So, yun po ang ating side pruning. Mag-side pruning tayo hanggang 4 meters yung ating goma. Umabot ng 4 meters. Ayan, nalaman naman natin mga ka-agri ang tamang pangangalaga o tamang pamamaraan paano natin mas mapabuti yung paglago ng ating tanim na rubber. Maraming salamat muli, Ma'am Jennifer Abante-Espade, sa muling pagsama po sa amin dito sa ating SOA program. Maraming salamat din po, Sir Jazz. Ayan. At yan mga ka-agri ang kabuuan ng ating ika-4 na episode. Sa ating ika-5 episode ay tatalakayin naman natin ang pag-harvest ng goma. Kaya, tumutok lamang kayo dito mga ka-agri sa School on the Air program on rubber production and management. Para maging updated sa mga kaganapan sa sektor ng agrikultura, i-like at i-follow ang AgriTayo Soxergen Facebook page at ang aming TikTok account na AgriTayo Soxergen at mag-subscribe na po kayo mga ka-agri sa aming YouTube channel na AgriTayo Soxergen. Sa muli, ako po si Justin Garcia Aquino na bumabati sa inyo ng isang masaganang agrikultura at maunlad ekonomiyang Pilipinas. Inyong napakinggan ang isang episode ng School on the Air ng Department of Agriculture 12. Hanggang sa muli mga ka-agri.